Hello guys, what's up? Welcome back again to my channel. It's me again, Boss Chief, and for today's video, actually ito po yung unboxing journal natin. Ay meron tayong nakuha again na package from Shopee, and sa tingin ko magugustuhan ito ninyo, no? So tara, samahan niyo ako dito. So ito na nga, nakakuha tayo ng package. Actually, nag-order tayo sa Shopee, and sa palagay ko makakatulong ito sa mga young ones, especially for the toddlers na medyo nahihirapan pa, or di kaya actually magandang beginning ito, no, sa mga baby. Actually hindi naman baby, mga toddlers, magandang simulain po ito. Kaya alamin natin kung ano nga ba itong in-order natin. So ito na nga, pumunta na. Sorry, naka-uniform pa ako, no? So ito, no, package from Flash, dumating po siya nung nakaraan, at bubuksan natin ito kung ano talaga naman. Actually, nabuksan ko na ito para lang i-check kung talagang maayos at okay yung gamit. And ito na, gamit tayo ng gunting. Yan. So, diba? Diba? Ang ganda. Bubble wrap, okay. Thank you so much, Shopee. Okay po ang ano kasi yung nagpadala pala nito, no. Maganda ang packaging, talagang safe na safe. Hindi siya magkakaroon ng problema kung mabangga man, kasi minsan hindi natin malaman kung talagang they are taking the parcels in a safe way. Minsan kasi tinatapon-tapon lang nila. So yun, no. Bubuksan po natin. May mga tao na gusto nila itong bubble wrap kasi sabi nila ay pang stress reliever. So ito na nga. So itabi muna natin ito. Ito na, nakuha natin itong item. Ay, may dents. Meron tayong dents. Ito lang siguro magkakaroon tayo ng problema, no? Tingnan natin ito, may dents. Medyo na tupi lang, tsaka yung mga kanto. Knowing that na meron na siyang bubble wrap, pero di pa rin talaga naiiwasan na magka-dent. Pero dapat, ang pinakamagandang nito, nagkaroon man ng dent or dents itong box natin, basta goods or okay pa rin yung item, ay para sa akin okay na din, no? Nagulat pala ako dito, no. Ang nakalagay dito ay Alilo. Actually, this is an interactive reading pen. Yan, nakikita niyo, interactive reading pen para sa mga babies, sa mga toddlers na pwede na gamitin, pwede na natin paaralin, o di kaya pwede na natin introduce sa kanila itong mga words or mag-aaral, lalo na sa mga kinder. Actually, kasi nakalagay dito, this is for 3 years old and above. Pero, minsan, yung mga toddlers natin ay advanced na. Minsan, as early as 1 year old, gaya ng anak ko, minsan may mga words na siya na nababanggit, no? Kaya siguro napapansin namin na baka siguro ready na siya, no? Baka lang naman ready. Kaya kailangan namin mag-introduce ng mga bagay-bagay, and also this will help them to avoid excessive use of gadgets, no po. Gaya ng sabi nga nila, may advocacy diyan, meron diyan advocacy na anti-usage of gadgets. Excessive use of gadgets. Hindi naman kasi talaga laging masama ang paggamit ng gadget. Nagiging masama lang siya dahil sa excessive use. Po, it affects your emotional state ng bata, tsaka yung psychological state, no. So bubuksan na natin 'to. Nga pala, alamin muna natin ano bang meron dito. So, sa nakikita natin dito para sa 3 years old and above, and ito po ay interactive reading pen. So, ibig sabihin niyan, yung pen ay interactive. Meaning to say, baka nagsasalita, or titingnan natin kung ano naman. Actually, ganun na nga, no? So, ito po yung pen. Gamitin natin lapis natin. Na andito yung pen.
Ganyan siya, malaki. At saka yung book na gagamitin. And then, ang features niya ay kapag tinapat mo yung pen doon sa mga areas ng book o di kaya kung ano man meron sa loob ng mga pictures is magsasalita itong pen. And then, babanggitin niya with correct pronunciation at saka may mga music pa na nakalagay dito. Nakita ko kasi parang may piano. No? Kung titingnan natin sa likod, nandito yung libro, yung different types of books, the three kinds of books, pero isang book lang ang meron dito sa loob. Meron mga flashcards and meron po tayong book na ginagamit na kung paano, tinuturo dito kung paano gagamitin. At saka ito naman ay yung piano in which na kapag tinapat mo dun ay parang nagtutugtog ka na ng piano, which is very good for the toddlers para malaman nila kung ito pa lang sound. At saka itong mga stickers. Ang purpose ng sticker na ito ay kapag meron kang gustong ipa-identify doon sa batang yun, and then tinapat mo siya, magsasalita yung pen kung ano yung bagay na itinuro mo na hindi ka man lang nagsasalita. In short, recorded po siya. Pero paano ba gawin yun? Kaya, buksan natin. Yan. So yun, nakikita natin. Plastic. No? Yan, plastic. So ito po yung ang cute, ang liit. Talking pen. Nakalagay Alilo. Parang binaliktad lang ng apelyido ko. Ulila. No? Dito sa pen, pag-usapan muna natin muna ang pen bago dito is meron siyang parang horns. Then dito sa gitna may maliit na butas para sa sabitan para kung hindi natin maiwala or kung mailagay kung saan-saan, sabitan lang siya. And then dito meron po tayong 3 buttons. Sa unang button po ay makikita natin on and off and play. Long press kapag mag-open, long press kapag mag-shutdown. And then soft press or one press lang, light press ay magpe-play kung ano man ang meron ditong naka-save na data. Then, dito naman, sa pangalawa, masarap bang button ko dito? Dito naman sa pangalawang button, ay music. Ang symbol niya ay parang nota. Kaya pag pinindot mo siya, ay magtutugtog siya ng music kung ano ang nakasave dito na data. And lastly, dito sa baba, I believe that this is the record section na pwede kang mag-record, tsaka sasabihin mo, then pipindutin mo ulit para may record mo kung ano yung bagay na gusto mong ipa-identify sa toddler. And then, dito naman sa side, going on the side, Type-C na siya. So, ang galing, di ba? Hindi ka naman problema sa pag-charge kasi Type-C na siya. Na ang tanong dyan, nasaan na yung cable charging nito? Wala. Ito, nandito. No? So, nandito yung cable charge sheet. Wala na. Nakasil pa talaga. So, Type-C naman siya. Ang wala lang siya ay yung head na ginagamit para isaksak natin sa output, sa outlet. So, wala naman siguro problema kasi may mga charger naman tayo dyan na natatanggal at pwede gamitin pa sa iba. No? As long as hindi tayo problema kasi nga ay naka-Type-C na siya. It goes with 5 volts and 1 ampere. Going at the back, naandyan yung speaker. So, maririnig mo dyan kung ano ang sasabihin kapag pinindot mo na siya or na-play, at saka dyan ka din magre-record. Siguro, it will serve as a microphone. Yung siguro dito itong maliit na butas na yan, serve as the microphone. Ano po? And then, wala na. Dito naman, at last side, na andyan yung volume up, and then volume down. Dito, kung makikita natin, nasa yung lapis ko ulit. Ito na lang. Sa unang dito sa taas, volume up. Sa baba naman, volume down. Pero pag nilong press mo yung volume down, may symbol dito na nakalagay na lock. No? At pag nag-long press ka naman dito sa volume up ng long press, naka-long press ka, nakalagay doon ay repeat. So, ulit-ulitin niya kung ano yung mga word na nakasave dito. Then, going to the lower side, ito naman sa pinakababa, ay ang symbol niya ay next at saka backward. Siguro kapag may nagpe-play ka ng music, pwede mong next music, and then dito naman kung gusto mong ulitin yung music na nakasave dito. No, hindi ko pa alam kung ano mga nakasave dito, so mamaya papakinggan natin. And lastly, itong
dulo. No? Yan, itong dulong ito. Ito po napaka-importante na ito kasi nga para sa sensor na kapag tinapat mo siya doon sa item is magsasalita siya. No? Ito ang sensor na magsasabi. Okay. So ano pa ang meron dito sa loob? Walang tayong problema dito. Charge lang. Gunting, itabi natin kasi baka mamaya makadisgrasya. Okay. So nandito yung mga flashcards. Silyado pa, nakasil. May ring din siya. At may butas po yung mga flashcards. Kaya just in case na kailangan siya, may ring lang siya para hindi siya mawala. No. Halimbawa ito nakalagay dito ay sun. Baliktad lang. Kasi nga naka-mirror image. Sun. No. Actually, dalawang flashcards ang mayroon dito. May bear. Ayan, bear. At saka ito naman, bookstore. Siguro mga places naman ito. Ito man, different kind of animals. At ito naman ay yung seasons. And sa likod naman ay vegetables. Diba? Galing. Mamaya, bubuksan natin. Matry tayo mamaya. Nag-unboxing pa lang tayo. And dun sa ilalim naman, naandito yung apelyido ko na binaliktad. Alilo. Actually, Ulila. Apelyido namin yan. Guides and directions kung paano gagamitin at ang mga safety precautions. So, nandito yung product, the use, notice, and the facts and questions. And lastly, no, totally not the last, ito naman yung book. Yan, ang galing, silyado pa. Mamaya ititesting natin yung pag tinapat natin ay magkakaroon po ng sound. No. Ang galing naman. At saka ay itong gusto natin. Yan. Tatry natin mamaya kung totoo ba talaga na kapag tinapat natin ito sa piano, itong pen na ito ay magsasalita or magtutunog or magpupundos ng sound similar to the piano. At sa backside naman ay makikita mo naman the English alphabet from starting from A to Z. And meron pa dito nakalagay, ang galing. Pagkatapos ng Z ay meron siyang game console, siguro maglalaro ng game, and then may nota or musical note, at saka yung end, which is the arrow pointing forward. At saka may mga images. Let us see kung talagang may itong mga images na ito ay may function kapag tinutok natin itong pen na ito dito. Okay, going back dito sa piano, meron din itong mga instruments na nakalagay. May guitar, bandurria, drum set, saxophone, and ito aerophone, aeropiano, whatsoever kung ano tawag dyan, at saka isang clarinet, trombone, o basta turotot. At saka may mga bunnies, kabilaan, male and female, at saka may nakalagay dito, may ABC song, clap your hands, walking, ayan, may nakalagay dyan, may mga words. Siguro may function yan mamaya kapag tinutok natin tong pen. And lastly, itong mga stickers. At ang alam ko dito sa mga stickers na ito is, kapag gusto mo mag-record, halimbawa, itong pen, ni-record mo ay table. Tapos, itong number 1, is naka-record siya na table, dapat itong sticker na ito, ilalagay mo dito at magpa-function siya na kapag tinutok mo ito, ang sasabihin ng pen ay table. Di ba? Malaking tulong ito sa mga bata. Pati ako, parang na-excite kung paano gamitin ito. Sige, try natin. Parang mag-review na rin tayo dito, So, nakalagay dito ay I'm a Lilo. Let's be best friends. Okay, narinig niyo? Hello. Kukuha tayo ng isa pang mic. Yan. So, nandito yung gamit ko yung isang mic. At ito naman yung isang mic. Try natin ulit. Shutdown. Long press. Okay. Pakinggan natin kung ano sinasabi niya. Okay. Long press. Hello, I'm a Lilo. Let's be best friends. Okay, di ba? Let's be best friends. Ang galing. So, try natin. Alilo, sabi niya, alilo.
press natin itong first button na may play. Wala. Dahil siguro wala tayong naka-record. No? How about the second button? Play natin. Second button. Nursery rhymes. Nursery rhyme. Happy birthday to Try you. natin yung volume. Volume repeat. Day to you. Repeat all. Pinipindot ko Happy lang yung birthday volume. to Volume maximum. volume maximum. birthday to you. Happy birthday to Dito naman sa you. gilid, may next. Happy Pindutin natin. birthday. Previous. Previous. Diba? Ito pa. Previous. I love having good friends. Friends. One, Kaya two, galing, no? three. Stop. All my friends. Stories. Meron din. Pinindot ko ulit yung second. Itong pangalawa, pinindot ko. At ang sabi niya, stories. Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty. Magaling, maganda. Sleeping music. Sleeping music, pinindot ko ulit yung music. Yung second button. Pampatulog naman ng baby. Sa toddler. Magaling, maganda. Pindutin ko ulit yung gitna. Nursery rhymes. Nursery rhymes naman. I love having good friends. Okay, yes. Friends. Stories. Tatlong modes. May stories, may nursery rhymes, at saka may pangkatulog. Panis. Wala. Pause. Alam ko na. A-stop is doon sa unang button. No, kapag napindot mo na yung gitna, ang stop ay nasa first button. Yung second button, which is na may symbol na note or nota, ay meron siyang 3 modes: pangpatulog, storytelling, at saka nursery rhymes. Ang galing, no? Lastly, itong record. Please tap on recording sticker. Siguro mamaya na yan, no? Try naman natin yung gamitin ito sa may item. Okay. Halimbawa, halimbawa nito. Try natin dito. Naka-on ba? Bookstore. Okay, di ba? Right, pinit ito. Bookstore. Asa pa? Bookstore. Yan, nandito yan, oh. Bookstore. Pag pinindot ko or pag tinutukot siya sa word na bookstore, nagsasalita siya. Bookstore. Kapag pinindot ko naman or tinutok ko naman po siya sa image mismo, magpuproduce siya ng sound doon sa loob ng bookstore. Ano nga ba? Diba? Parang papel na nililiparan sa palas. O, diba? So, yun po maririnig natin, or yun talaga maririnig natin sa loob ng bookstore kasi tahimik na sa loob. Sa likod naman, may ring at saka may bear. Try natin. Bear. Bear. Diba ang galing? Bear. Pag pinindot ba or pag tinutok ba natin ito sa pen ay magpuproduce siya ng sound ng bear? Let us try. Meron nga. O, diba? Ang galing. Isa pa. Parang nagugutom. May symbol siya ditong maliit na rabbit. I see. Kumbaga, ito pala ang record mechanism niya. Kaya kapag tinutok yung pen dito sa bear, magpuproduce siya ng sound ng bear. Okay, satisfied. How about ka dito?
Wala. Hindi siya. And then, meron pa tayong isa pang flashcard dito. Tigas. Sun. Let us try. Sun. Oo, di ba? Ang galing. Sun. Sun. Kaya ito. Nakaka-relax. Parang nasa beach. Maraming bata. Oh. Okay. How about naman dito sa gulay? Broccoli. 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 May sound kayong broccoli? Broccoli. Wala. Hindi naman kasi nagsasalita ang gulay. Broccoli. Broccoli. Ang galing. Okay. Ayos. Magaling. How about dito sa book? Diba? Try natin itong sa book. Tutok natin. Ito yung book. That must be interesting. Tinutok ko lang sa bata. That must be interesting. Galing. How about kaya dito sa That must be Goose? Is interesting. it a goose? Goose kaya ito? Try natin. Hey kiddo, which song do you want to listen to? Sasalita siya. 1, 2, 3, 4, 5. Biglang. Tinutok ko lang siya dito sa ano. 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go. Kumanta. Ba ito yung rabbit? Hello, boys and girls. Come and listen to the Mother Goose with me. Mother Goose. So the title is Mother Goose. Nakalagay dito, Smart Reading Pen and Book Set. Smart reading pen and book set. Okay. At the back naman, may nakalagay dito. May tatlong image. The fox. They call that rat. A rat sleeping. Fox standing in the tree. And a mushroom. At saka may story. The Mother Goose Nursery Rhymes. Try natin. Tutok natin sa fox. La la la. Come on, let's dance to the music. Ayos. Rabbit. Ay, no, wala rabbit. Parang natutulog. Natutulog na daga. Tsaka ito mushroom. Music lang. Mother Goose Nursery Rhymes. Ayan. Mother Goose rhymes have been familiar Ayan, to nakalagay dito. readers of all generations in every English-speaking country. With the catchy rhymes and rhythms, these rhymes can not only boost children's language development in their infancy, but they can also be a good way for parents and children to read and sing together in shared delight. O, diba? Ang galing. Kung ano nakasulat dito, binabasa ng talking pen. Ito, smart talking pen. Ang galing. So, next. Ito. Para mas maganda to. Pili mo tayo sa piano. Try natin. Oo, galing. Para ako nagpa-piano. Matutuwa talaga dito yung mga bata. At saka meron pa dito mga musical instruments na kapag tinutok din natin ay magtutugtog siya. Let's say for example, the guitar. About this one, bandurria. Parang di naman itong bandurria, parang sa Chinese naman natin ito yung koto. Koton.
And then, meron pa nakalagay dito na mga words. ABC song, clap your hands, a sailor went to sea, walking, walking, gender. Try natin. ABC. Let's sing our ABCs. A, B, C, D, E, F, G. Di ba ang galing? Stop ko muna. Meron pa. Itong rabbit na nagdidilig. Ginagawa kong microphone. I'm watering the carrot and expect it to grow faster. O, di ba? Nasaan yung carrot? Ayan, ang pagkalaki-laking carrot. Dinidiligan niya. No, ito naman isa. Welcome to my music world. Hmm. Let's listen to the beautiful music. I see. Dito naman sa likod, yan. The ABC. Try natin C. C, Diba? C, Yung- C, Paano yung picture ng pusa? Or the cat? C for cat. Diba? Ang galing. May, Adorable cats like to eat fish. may example pa siya. How about this one na may mga letters na maliliit? C, Please pay attention to the handwriting of the upper and lowercase letters in 4 lines. Oh. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-tracing. Bakit? Kasi dito, sa picture na ito ng mga letters, meron po siyang tracing na may numbers kung paano ka magti-trace ng letter. Like example, yung letter C, number 1 pataas at pababa ay pag ganun siya. Try natin. B for butterfly. C, 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 O, di ba? Ang galing. How about this one? D, D, D for dog. D, 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 Dogs like to gnaw on a bone. Di ba? Ang galing. Parang curious ako dito sa may games. May music. Okay. Listen and find. I say the initial letter, and you find the picture that starts with it. V, V. Good job! Oh, di You ba? found it! I get. V for violin. E, Okay, so ibig sabihin pala, kapag gumamit ka nito, and then nag-start ka ng game, ay parang nagkakaroon po ng evaluation. Sasabihin niya, and then magkakaroon pa ng quiz, parang evaluation na nga. And then itututok mo itong pen kung ano ang hinihingi doon sa evaluation. At kapag tinutok mo at tumama siya, ay parang bibigyan ka ng applauding reward ng boses kung ano na maririnig natin dito. Actually, I'm quite impressed for this kind of product, no? Kasi para sa mga bata na gustong matuto, magagamit na nito. So, ibig sabihin talaga ang technology, talagang tuloy-tuloy ang pag-asenso, no? So, how will I rate this? The rating for me, scaling from 1 to 10, gulo-gulo ng buko, I say 9 ang i-rate ko. Why? Because I have only limited pictures and books na pwede ko magamit. Unlike doon sa mga nakikita ko ay complete set. Although, mas pricey naman talaga. Pero mas okay na rin ito for starting. Why 9 again? Kasi napaka-interactive niya para sa mga bata, which is very useful para matuto yung isang toddler. No po, para pagpasok nila sa kinder, at least kahit pa paano, hindi na mahirapan si teacher. Kasi alam na, more on parang nag-a-advance na. Pero most importantly, kailangan dapat laging may follow-up doon sa bata para yung retention is tuloy-tuloy po siya. Okay, again, thank you so much. This Shopee. Ito na pala, nakakalimutan. Thank you so much, Shopee. And anong brand nga ulit ito? Nakalagay dito ay Alilo. Shutdown muna natin to.
Nakalagay dito ay alilo. Dito sa side, tabi muna natin to sa side, nakalagay naman dito na interact with interactive games and nursery rhyme books. Kasama din sensitive and accurate response. Well, tama nga naman kanina, nakita natin at narinig natin, talagang accurate naman. Kung talagang tinutok natin, yun talaga sinabi. And also with cool and fun to play with magic stickers. Ito na nga yung magic stickers na gagamitin natin na pag-record natin na pwede natin gamitin sa bata. Then, we have realistic sound effects. Ito na yung mga animals. Kanina, may tirnay tayo. No? Dito naman sa gilid, big memory storage. So, ibig sabihin pala ay pwede tayong mag-record dito na mag-record. Pero hindi pa natin alam kung anong limit. We have superb sound quality. Okay naman. Narinig naman natin kanina. And we have classic nursery rhymes. Pero for more information, may nakalagay dyan QR code. Siguro may makukuha pa tayo mga ibang information na mas maganda na pwede natin magamit. No? Bakit may natira akong 1%? 1% is that, what if pag naubusan ako ng sticker? Ano na? At saka isa pa, yung mga bata, lumalaki, tumatanda, at dumadating sa punto na, If you did not play with me, I'll go to bed. oh, hindi ko siya nagamit, bigla lang siya nagsalita. If you cannot play with me, I will go to bed. Matutulog na siya. So, i-off na nga natin to. Long press. Sweetie, see you next time. So, ibig sabihin pala, kapag naka-standby siya na hindi ginagamit, mag-automatic shutdown pala siya. Which is, again, very good. Ano sa nga ulit tayo kanina? Kapag yung natira kong 1% is that pag naubos ang sticker, wala na. Tsaka sabi ko rin kanina, kapag tumatanda yung bata, dumadating sa punto na sila ay tatamarin at maboboring. No po, kaya dapat hindi rin biglain. Again, sabi ko nga, mas importante pa rin yung follow-up para yung retention ng bata ay steady. So again, thank you so much for watching up to this end of my session o katapusan itong end ng video na ito and I hope that you like the video so much and nagkaroon po kayo ng idea at saka review about dito sa product na order namin online which is ranging from 3,400 to 3,500. Ganyan ang range. Samantala yung iba nagre-range pa siya ng 21,000 pero baka maboring din naman kagad-agad ng bata, no? Anyway, follow up din naman ang kailangan. Tsaka wala pa rin papalit sa galing ng isang teacher pagdating sa pagtuturo. No? Naandyan lang ang technology, programmed lang yan. No? Hindi ko naman sinasabi na hindi na magandang technology. Of course, maganda pa rin ang technology. No? Babalik ko lang ito. So again, thank you so much for watching. See you again. Bye-bye.